Welcome sa second review session natin ng past videos. This time sa Probinsya No segment naman tayo. Siyempre, starting with the A provinces. Ang di ko nabanggit sa Natural Wonder section ng Abra ay itong Kaparkan Falls na pinakasikat sigurong destination sa probinsya. Matatagpuan ito sa Tineg at sinasabing 2015 lang sinimulang i-utilize ang hagdang-hagdang talon. Kaya expect mo na din na medyo mahirap puntahan ito kung sakaling gustong bisitahin. Isa sa mga dinadayong kapistahan ng Agusan del Norte ay ang Dagkot Festival sa Kabadbaran. Ginaganap ito tuwing July. Ang Dagkot Festival ay ginaganap talaga tuwing ikalawang araw ng Pebrero. Naman sa mga freshwater fish meron din sila dito. Isang halimbawa ay ang maliit na isdang bulinaw na kadalasang ginagawang daing o buwad sa wikang Cebuano. Linawin natin ito na konti. Ang bulinaw sa Agusan del Norte ay nagpa-pertain sa isdang Neostetus tesa na endemic sa Lake Mainit na sakop ng lalawigan. Sinasabing nasa endangered species list na ito ngayon, so malamang din na ito local cuisine dito. Ibang species pa ito sa maliit na isda na alam ng karamihan sa atin na dilis o anchovies. At Magellan Shrine sa bayan ng Magallanes. Kilala si Magellan dito dahil pinaniniwalaang dito daw pinakaunang ginanap ang misang katoliko sa bansa dahil sa imbitasyon ng pinuno noon ng lugar na si Raha Siagu sa grupo nila Magellan. Hindi ko to nalinaw sa video pero ang site ng First Mass na Magallanes sa Agusan del Norte ay taliwas sa alam natin sa ngayon bilang Limasawa Island. Turns out may pagka-big deal pala ang dispute na ito. Actually, up until 1921, mas common knowledge na dito nga sa Magallanes naganap ang unang misa ni Magellan. Binase nila ito sa records at descriptions ni Antonio Pigafetta. Pero syempre, di naman sila nakakita ng signage noon na nagsasabing Welcome to Agusan del Norte o Welcome to Limasawa. Kaya na-interpret ang mga sinulat ni Pigafetta sa iba't ibang paraan. At noong 1960, matapos ang ilang dekadang maigting pananaliksik, diniklara ng National Historical Institute ang Limasawa Island as the site of the First Mass. Pero hanggang ngayon ay may mga team Agusan pa din sa usaping ito, especially mga locals. Isa na dito ay ang gintong imahe ng babae na pinaniniwalaan ng ilan na si Tara ng mga Buddhist. Ito ay nadiskubre sa gilid ng Wawa River sa may bayan ng Esperanza. Disputed claim kung si Goddess Tara ng mga Buddhist nga ang imahe. Sinasabi din kasi ng mga Hindu na posibleng ito ay isang Shiva goddess. At ang Godofredo P. Ramos Airport o mas kilala ngayon bilang Boracay Airport sa may Katiklan. Open na for international flights ang Boracay Airport since 2022. May mga direct flights na dito mula Hong Kong, Taiwan at Nanjing. Ito na rin ang busiest airport ng Western Visayas at ika-4 nationwide. Dati may mga biyahe ng tren pa Legazpi at Ligao sa pamamagitan ng Mayon Limited ng Philippine National Railway o PNR. Pero natigil ito noong 2012. May train trips na ulit papuntang Legazpi sa pamamagitan ng Naga-Legazpi Line ng PNR. Dahil mahigit sa 10 pagsabog na ang naitala dito mula noong 1814. Since then, toyoin pa rin as ever ang Mayon. May mga naitala pang volcanic activity ang PHIVOLCS noong October 2022, June 2023 at February 2024. Meron din sila ditong sariling version ng rice terraces na gawa ng mga native na Iranon Bukidnon. 2015 lang ito na-discover at sa pamamagitan lang ng Google Earth. I-expound natin ito. First of all, 2014 at hindi 2015 ito na-discover. At ang totoo parang misleading na sabihing discover dahil obviously may mga taong nagme-maintain ito hanggang noong bago ito mabalita. Kumbaga di lang common knowledge na may rice terraces sa probinsya before 2014 dahil nasa pinakasulok-sulukan ito ng mga bayan ng San Remigio at Valderrama kaya mahirap puntahan. Pero totoo na sa pamamagitan lang ng Google Earth at aksidente lang natagpuan ito ng birdwatcher na si Emmanuel Lerona. Ayon sa kanya, 5 bundok ng Central Panay Mountain Range ang kinailangan nilang tahakin bago matunton ang mga hagdang palayan. Ang probinsya ay kahugis ng ulo ng tao na naka-side view.
At kung papanoorin ng Kalinga episode, nabanggit ko doon na ang ulo ng tao na ito ay si Ferdinand Marcos Sr. Nahati sa dalawa ang buong Apayao. Sa kanluran ay ang upper side o yung mabundok na parte at yung kapatagan naman o lower side ay nasa silangan. Correction, parang mga nasa 90 or 95% pa din ng Apayao ang mountainous area. Kung titignan itong terrain map, Santa Marcela lang talaga ang patag na bayan ng lalawigan. Sinisimula na din nila ang application para maging UNESCO Biosphere Reserve para pangalagaan ng kanilang mga virgin forest at wildlife sanctuaries. Good news! Officially part na ng UNESCO Biosphere Reserve ang Apayao since July 2024. Ang aktor na si John Arcilla, pinakanakilala bilang si General Luna, siya ay malayong kamag-anak ni Manuel Quezon. Si John Arcilla ay sinilang talaga sa Quezon City, coincidentally. Lumipat lang sila ng kanyang pamilya sa Aurora noong siya ay 6 na taong gulang. Teka, side note muna. Napansin ko habang nagre-research na karamihan sa mga place names ng Aurora ay nagsisimula sa D. Kasi pala ang prefix na D sa dialekto nila ay nangangahulugang masagana o abundant. Katumbas ito ng prefix na ma sa Tagalog. Sa ngayon, din ako 100% sure about dito. Dahil di rin ako makakapagbigay ng direktang sagot. Di kasi malinaw kung anong local language ang nagamit ng D as prefix. Posibleng ito ay sa Bugkalot o Ilonggo tribe na kadalasang naninirahan sa Sierra Madre. To back this claim, ang southern town ng Isabela na katabi ng Aurora ay may pangalang Dinapige. Pero again, I'm not 100% sure kung lahat ba ng mga pangalan ay nagmula sa kanila. Posible din kasing coincidence lang ang mga ito. But still, this is a pretty good fact to share to someone.